So ito na nga mga kaloys, nagbigay, okay, ng timeline. Okay, itong CIDG kung saan under kay John Vic Rimulya. So dito mga kaloys, ito po ay second slide. Okay, i-zoom in natin. Second slide po 'to mga kaloys. Ayan. So ang binasihan niya ng kanyang chronology ay kay coach. So siyempre maging bias din kay coach. Hindi yung parang parang hindi sila nag-imbestiga sa lahat ng witness tapos i-match nila yung timeline ng mga witness. 'Di ba? Kaya nga nagkakaroon ng error kasi parang hindi na ginagawa ng CIDG ang talagang tungkulin nila para mailabas ang katotohanan, kundi dahil siguro sa pressure ni John Vic Rimulya na wag nang isama ang mga players. So, 'di ba, naimbestigahan. Mga witness din naman sila. Bakit ang coach lang? Dapat dun kasama yung security guard ng resort na nandun pala, yung sino yung lifeguard ba yun or yung in charge ng resort nandoon, yung may-ari nandoon pala. Okay? Dapat mag-match yung timeline nila lahat. 'Di ba? So, dito pala ang kay Coach Kim po lang. So naging bias yung timeline niya. Kaya nga nagkabukingan. Nagkagulo. Bakit mga kaloys? Eto, yan. So dito, yung portion dito mga kaloys ay hindi na nag-match. Okay? Yan o. 3:30. Okay? Diniklara na wala na si Rene. Pero, nakita yung katawan ni Rene 3:40. Diba parang, ano yan? Ano yung nakita nila? Multo? Diba? So, dun pala mga kaloys, dito mo makikita talaga na the CIDG, hindi talaga nila ginagawa ang tungkulin nila kasi nga nakaplano na ang kanilang gustong ilabas sa investigation. Maabsuelto itong mga players. 'Di ba? Yun yung din gusto ng kanilang boss, si John Vic Rimulya. Ang daming mga ano dito mga kaloys. Like for example, ito ha. May papakita ko sa inyo mga kaloys yung timeline nila. 'Di ba? Dito sinabi na ano daw, nung pumunta na sila sa tubig, okay, seawater training, ito, yan, okay, June 8, 2 p.m. to 2:30, okay, nag-sea water training daw sila, okay, so after 40 to 50 meters from the starting line, doon na daw yung wave, okay, so 3:40, so after 10 minutes, blah blah blah, boom, lumabas yung wave. Diba sabi ng mga player, on the third wave, nag-scatter na kami. Pero yun nga, if you are going to use physics, kung naka-line lang sila, the probability is very low na magkawatak-watak kayo. Kasi wala namang wave na zigzag eh. Diba? Hindi naman kayo maging straight line, pero hindi kayo talaga magkawatak-watak based doon sa sinabi ni Kiefer. Nung sinabi nila na dito, 2:40, ay, nagkawatak-watak daw sila. Ganon. Diba? Tapos nag-ano daw sila mga kaloys. Eto na yung talagang napailing ako na nagkaroon po sila ng roll call or head count. So ibig sabihin ko 20 players. Head count. Uy, 18 na lang tayo. So na-release nila, 2 daw yung nawala. Sabi ng coach, 2 lang yung nawala. Pero how come, okay, dito sa interview na nung dumating sila, okay, ang sinabi doon is yung maitim daw na player ang hahanapin. Ibig sabihin nun si Divine. So, eto pa lang, nagko-conflict na yung statement ng coach at ng rescuer. Kaya nagtatanong ako sa inyo, sino ba sa inyo, sa tingin nyo, ang nagsasabi ng totoo? 'Di ba? Sino ba yung may vested interest? Okay. So, eto mga kaloys, ipapakita ko sa inyo yung portion, okay, na sinabi nitong na yun na nga, ang player daw talaga nagsabi na si Adili lang ang pinapahanap nila. Napaka-unfair naman, bakit si Rene na alam nilang nawala pero si Divine ang gusto nilang ma-rescue? Mauna ma-rescue? Or alam na nila na wala na si Rene? Di ba? Yung katanungan mga kaloys Alam na ba nila na wala na si Rene?
Kaya ang pinapa-rescue na lang nila ngayon ay si Divine. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Yun din pa ang ano nyo? Diba? So eto mga kaloys, ito yung portion na kung saan sinabi ni ano na nung pagdating nila, okay, ang pinapahanap lang ay yun na nga, itong si Divine lang. Tayo dito mga kaloys ay hindi nag-ano base ito sa mga sinasabi ng witness, in-analyze natin kung sino nagsasabi ng totoo. Okay? So dito mga kaloys, sinabi niya mismo, ano lang natin yung speed mga kaloys. Okay, yan. Okay? So, pakinggan niyo mga kaloys. And then po, nag-interview rin po ako dun sa mga kasamahan po nila kasi wala po kami kaalam-alam dun sa identity po nung nalunod. And then po, ang sinabi po nila sa amin ay wala pong damit. And then, ang kulay po nung body po niya ay black. Yun po yung sinasabi po nila. So, ngayon po, di naman po nasabi sa amin na dalawa po pala yung nalunod. Boom. Di ba? Yun pa lang mga kaloys hindi mag-ano ka na Sinasabi ng coach na alam nila, nag-head count sila, dalawa ang nawala, pero bakit si Divine lang? Wala na ba si Rene? Di ba? I mean, kung may knowledge sila na dalawa ang nawala at assured sila na wala na si Rene, di ba? Kaya si Adili na lang hinahanap nila. Right? Ang daming nagtatanong bakit yung isa lang ang gusto nilang i-rescue? Nag-gets niyo ang point ko mga kaloys?